Welcome to Donmar TV News Channel. Alam ko, paborito kay Marcos. O, ha? O, yung mga Marcos loyalist. Yung mga nagwawalang Marcos loyalist dyan. Ito, ha? Inendorso. Ito'y galing mismo dun sa kamag-anak ni Marcos na impeach si Leonel. Inendorso ni Velasco. Pinuri ko! Mga Marcos loyalist, makinig kayo. Baka magwala na naman mga puwit ninyo. Inihain ang reklamo ng grupong Filipino League of Advocates for Good Government noong December 2020. Sabi ng grupo, nilabag umano ni Leonel ang konstitusyon dahil sa kabiguan umano niyang tapusin sa loob ng 2 taon ang nasa 37 kasong kanyang hinawakan. Meron kasi basihan ako, naniniwala ako dito na may basihan. Okay? Kasi may mga kasong inupuan, pati kasama na rin yung PET dyan, umabot na ng patapos na naupuan. Ewan ko ba kung bakit naupuan yon, tapos hindi pa nagpasa ng salin. di ba? Sinadya umano. Vlogs, masaya na naman ang mga lugaws. Check kasi panapansin na namin si Lugaw dahil tama. Leonel na iantala ang resolusyon ng mga kaso. Bigurin umano ang mahistrado na maghain ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa loob ng 15 taon habang nagtatrabaho sa Universidad ng Pilipinas. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang tugon ni Leonel kaugnay nito. Pero nung inihain pa lang ang reklamo noong Desyembre, tinawag niya itong mga isyong walang katotohanan, napakanaraw ng ilan para sa personal o mapanghiganting kadahilanan. Ayan so, ako, sabi ko nga sa inyo, wala akong pakialam kung sinong mga politiko. Kung wala akong pakialam kung anong affiliation nila, mapapula, mapadilaw, mapagreen, mapablue. Basta may ginawa kang tama, pupurihin kita sa channel na ito. Pag may ginawa kang mali, pasensya ka. Ngayon, si Velasco, alam nyo naman, araw-araw ko yan, di ba? Pero ito, pinupuri ko siya. Salamat, Velasco. Speaker Velasco, salamat dito sa ginawa mo, ha? Palakpakan. Dire-diretso mo lang yan. Naku po, maganda yan, ha? Diretso mo lang. So, i-shoot mo na sa banga yan, ha? I-shoot mo na sa banga. Okay? Noong nakaraang Martes, may magandang pangyayari sa ating kaso ng protesta sa Presidential Electoral Tribunal. Ang naging in charge dun sa kaso ko, si Justice Caguioa, gusto niyang i-dismiss na. Sabi niya, basta talo na kagad si Marcos. Sabi niya, ilinaban namin. Sabi niya, hindi naman siguro tama yan. Dahil marami pa kaming ebidensya na ipapakita. Ba't di kami pinapayagan na ipakita yan? Basta dinismiss na tayo kagad. Ang nangyari, napunta sa boto ng lahat ng mga ating justice, na-delay nga na-postpone ng 3 beses hanggat nagkabutuhan na nung nakaraang Martes. The tribunal has decided to release to the parties the report on the revision and appreciation of ballots in the 3 pilot provinces and for them to comment thereon. The tribunal likewise required the parties to submit a memoranda on the various issues relating to the jurisdiction and other matters on the 3rd cause of action of the case, which is the annulment of election results for Vice President in the provinces of Lanao del Sur, Basilan, and Maguindanao within a period of 20 days from receipt of the notice. Karamihan naman ng mga justice ay pumanig sa atin. 11 to ang naging boto na hindi dapat i-dismiss yung kaso. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga justice at nakita naman nila na ito yung tamang gagawin. At hindi lamang sa dikit-dikit na pagboto. Karamihan talaga ang bumoto sa atin. Sa 14 na justices na umuupo ngayon, 11 ang bumoto para sa atin. 2, si Justice Caguioa at si Justice Carpio ang nag-dissent. Hindi bumoto kasama natin, kaya't napakagandang resulta. Dahil ngayon, nabigyan na tayo ng pagkakataon na matagal na nating inaantay. 3 taon na nating inaantay. Matagal na nating hinihiling ito kay Justice Caguioa. Nabigyan tayo ng pagkakataon na ipakita lahat itong ebidensyang ito. Ngayon pa lang, after 3 years, ngayon pa lang natin magagawa yun. At sa aking palagay, magandang development yan dahil malaki ang tiwala ko na makikita ng ating mga justice sa Presidential Electoral Tribunal na tama naman ang ating ipinaglalaban.
Pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pribadong sektor na bumili ng kanilang vaccine supply pero sa ilalim ng tripartite agreement. Nagbabala rin siya sa mga kumpanyang magpapasok ng peking bakuna. Ito warning lang ito ha. Huwag ninyo akong pilitin. Huwag na huwag kayong magkamali dito. Hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong pamaraan ng hanap buhay. Pupulutin ka talaga kung saan. Dahil sa utos ng Pangulo, pinasisiguro ng FDA sa mga kumpanya na tanging sa mga lisensyadong distributor-importer lang silang mag-aangkat ng COVID vaccine. Sa ngayon, wala pa naman daw nasasabat na peking bakuna laban sa COVID ang FDA, bagamat may mga natanggap na umano silang ulat tungkol dito. Inaasahang madadagdagan pa ang pwersa ng FDA inspectors at agents sa Metro Manila sa susunod na linggo para mapalakas ang surveillance sa mga peking medical products. Batay sa tala ng ahensya, 4 na bakuna pa lang ang nabibigyan ng emergency use authorization sa Pilipinas. Ang gawa ng Pfizer-BioNTech sa Amerika, AstraZeneca ng UK, Sinovac ng China at Gamaleya ng Russia. Sumuko naman sa mga otoridad si Osamis City Police Colonel Jovi Espenido matapos mag-issue ng warrant of arrest ang Department of Justice sa kanyang kasong 6 na bilang ng homicide. Kasama ni Espenido na sumuko ang dalawa niyang mga tauhan na sina Master Sergeant Renato Martir Jr. at Police Corporal Sandra Bernadetta Bantilan. Nag-ugat ang kasong homicide ng 3 pulis dahil sa pagkakapatay ng kanilang grupo kay Francasio Manzano, anak na si Jerry Victorino Mira, Lito Manisan, Romeo Libaton, at isang Alvin La Peña sa isinagawang raid noong June 1, 2017. Pero ayon kay Colonel Espenido, handa siya humarap sa korte upang patunayan na kilalang pamilya ng Paruhinog at miyembro ng Martilyo Gang ang mga napatay na individual at ang kanilang ginawa ay lehitimong operasyon. Yes, sir. Nandito ako sa Osamis. Yes, sir. Tingnan mo, sir, ha, nandito ako sa cornerstone kami sa Osamis Airport. Yes, sir. Opo. Sabi ko sa kanila, gusto ba ninyong babalik si Albayalde? Ang response nila, sige raw. Gusto ninyong bumalik si Albayalde? Si Espenido, sir. Talagang by popular. Gusto niyong balik si Espenido? Padunggan ni Albayalde kay bungol-bungol na raman Gusto talaga na siya. Yes, sir. Hindi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Di feel safer with Espenido. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Paubos ko itong ang order ko kay Espenido, sir. Ubusin na lang yung mga putang ang kanimiyo. Yes, sir. Oh, sige. Yes, sir. Yes, sir. Will go, sir. Yes, sir. Yes, sir. Basta makadungog pag-usang mga hadlok-hadlok, napay droga. Ako na yung muan eh. Basta yun akong polis ka nang madakpa nila, tapukon na nila ng siyabo, ipakaon rugi na nila. Di mo mo to, suway ko. Kaning mga gwardya, karon na sila kitag pulis nga mangulatag yun. Karon na mga pulis, karon na sila kita nga mangulatag presidente nga sipa, sumbag, sagpa. Kanya pagkahuman, kay hilig magkwarta, gingnan ako na sila, may na inyong kwarta be? Wala mo ko'y kwarta. Contribute sila, kay kwarta. Buta pitaka, ang uwan. Tapok na ako. Ako, kana. Kana, hastang 25. Hindi mo kanon, patyon taga labay taga Pasig. Ito na. Ang garas, ang kamot, taas kayo.